Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay April 9, 2025. So araw ng kagitiyan na wala tayong trading for today. So babalitaan ko lang kayo kung ano nangyari sa global markets natin kagabi. Kasi okay siya nung nagre-review tayo and then suddenly pagdating ng pre-close ng US market, biglang nag-drop na naman sila. Kaya medyo delicate ulit yung opening natin for tomorrow's trading. And medyo mainit na yung yung tariffs ng United States dun sa bandang China kasi nga umabot na po ng 104%. So talagang doble na yung tax ng mga pumapasok from China papuntang dito sa US market. So talagang ayaw pa rin paawat ni Donald Trump kahit na yung mga kahit meron na rin yata mga Republican senators na na kumokontra sa kanya, pero yun nga yun pa rin naman yung yung plan niya. So expect medyo pangit pa rin yung opening. Yun lang naman prediction ko sa kanya. Medyo pangit pa rin yung opening natin for today's trading. So and then wala naman tayong trending stocks for today. So ang re-review lang natin is yung mga status lang ng mga blue chips natin kasi minsan hindi natin sila napapasadahan. So tignan na lang natin kung ano yung trend and kung ano yung mga possible na support levels naman nila. Ayan. So hindi pa rin ako nag-expect ng ng bounce. Yung nakita natin na bounce last Friday, so maswerte na ako mag-fill the gap kung mag-close na maganda si US market mamaya. Kasi makikita din natin sa chart ng US market, oversold na sila sa mga index nila. Baka meron naman technical bounce mamaya. So, tingnan natin yan. Kaya lang, normally kasi medyo late yung update ng market natin, di ba? Sinusundan pa niya yung mga nakarang araw. So kahapon, ang galawan sa US market is laglaga naman siya. Okay, so naglagay lang ako ng blue chips para meron tayong representative sa discussion natin for today. So pag pupuntahan natin, ang nakita ko na medyo maganda yung trend is mga banks, di ba? So yun naman. So video BPI, kumuha tayo ng sample sa kanila. And then sa mining stocks na power and mining stocks. So SCC yung representative natin sa power, si Meralco at saka si Aboitiz Equity Ventures. So medyo opposite yung galaw ni Meralco at saka ni Aboitiz Equity Ventures, and then kinuha ko na rin si Ayala Corporation kasi parang stable yung galaw niya dun sa bandang baba. Okay? So pag-usapan natin yung mga stocks natin yan. Disclaimer ulit, pakibasa na lang po yung ating review. Blue chips or trading stocks is for education purposes lang. So wag mong gagamitin ito as a reason para buy, sell, or hold ng mga stocks. Maraming risk sa trading sa market natin for today. Okay? And then follow mo ako as usual dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka or kung sumajoin ka sa trading groups. Yung mga nakasubscribe, maraming salamat sa usual viewers. Sa trending stocks, mga company reviews, mga sample trades, basic indicators, technical analysis, yung mga risk management natin, and basic learnings sa market. Sa crypto, follow mo lang ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto to, so sabi ko sa inyo, medyo okay na yung OKX natin. So subukan natin mag-trade for the coming few days. Ilalagay ko na lang dito sa crypto ko to. And social media, Facebook account ng Palaboy Trader, Facebook page para sa mga posts natin. Bodega Peak, yung mga articles natin, check mo na lang yan. At tsaka yung mga na-post natin. May mga na-post ako for today pero mga generic lang siya na manangyari sa market natin. So Asian stocks close mostly lower sa Wednesday. So buti na lang pala is holiday kanina. Kung hindi, baka nag-pullback din tayo. So China faces a US tariff exceeding 100%. So 104%. Ano ba yan? Bawal na ba pumasok yung product ng China to US? So dahil dyan, yung mga manufacturing companies kagaya ng pinapasokan natin is nasa risk. Kasi syempre, di ba, imbis na kitain ng mga companies, so pupunta sa mga tariffs or mga tax. So wala na. Normally ang mga gross margin ng mga ginagawa natin is 30 to, maswerte na ako, naka 50% na gross margin. Pero normally 20 to 30% lang yan. Lalagyan niya ng tariffs. Wala nang kikitain yung mga companies natin. So baka meron na namang recession na maganap. Nakaligtas tayo doon sa unang wave na recession. Pero ewan ko dito sa susunod na wave na in-expect ko na rin na magkakaroon ulit ng
recession talaga. So worst case, syempre para handa tayo kung ano man yung mangyari. 'Di ba? So although pessimistic, okay, so pag-pray na lang natin na ano, hindi yan matuloy. Okay? So China refrained from immediately responding to the latest round of US tariffs. Ayan. So kanina, medyo marami nga po yung mga stocks ulit na naglaglagan. So parang, kumbaga parang baliwala yung ano yung rumors nung nakaraan na magkakaroon ng pause sa mga tariffs for 90 days, yung mga pinapalabas nila ng news. Eto, naglaglagan na naman. So makita mo dito, mamaya silipin natin yung actual na closing ng market. Okay? So sa atin naman wala, kaya bukas natin mararamdaman yan. China Central Bank as major state-owned banks to reduce US dollar purchases. Ayan, so kasama na yan, currency war, di ba? China send bank as state banks to withhold dollar purchase for proprietary accounts. So US stocks reverse course and close lower as White House confirms 104% tariffs on China. So ito din yung nag-trigger sa atin, although wala naman tayong trading sa Philippine market. Ito yung nag-trigger sa akin na ipaalam sa inyo para alam natin bukas na mukhang matindi na naman yung galawan ng market. So parang ang mangyayari sa atin, huhula na. Kasi napaka-erratic Wala na tayo masyado sa mga trend channels na makikita sa, especially sa mga small caps. Nagpipitik-pitikan na lang sila, di ba? So mahuli tayo yung labanan dito sa market natin. So dahil dyan, medyo nag-pause ulit si gold. Ewan ko mangyari kay APX natin. Tapos si Bitcoin, nag-drop ulit siya to 77K. Pero kahapon 78K lang naman po itong si Bitcoin natin. Kaya lang yung makikita natin yun nga, sa mga galawan nila is pabagsak ulit yung mga coins natin. Okay? So Trump, we are taking $2 billion in a day from tariffs. Pero yung inflation naman sa US, grabe naman, di ba? So hopes for a swift end to extreme volatility were dashed on Wall Street. Kung nanonood din kayo ng mga balita sa US market, which is yung ginagawa ko kagabi kasi nga wala tayong trading for today, di ba? Kapon. So, makita yung nagpo-protest na rin yung mga Amerikano. So, matindi to. As stocks and bonds reversed sharply after a White House official announced that the US is proceeding with tariffs on China as high as 104%. Kaya yung mga paborito natin na tech stocks, yan, laglagan ulit. Buti na hindi pa tayo masyado namimili dyan. So, pero opportunity kasi oversold karamihan yan Ultra Billionario ICT scooped up over 2 billion worth of shares during a market sell-off on Monday, April 7. Ayan, kaya pala nag-bounce si ICT natin. So stocks in Europe 600 index falls 3% as Trump reciprocal tariffs kick in. Ayan, so nag-drop din sa European. Asian stocks mostly fall across the region as Trump tariffs kick in. Japan's Nikkei sinks 4.2%. So grabe. Parang pandemic nga yung style na nangyayari. Ayan. So, ayan, araw ng kagitingan sa Pilipinas. So S&P 500 futures extends decline to 2% kanina yan, pero medyo bumabawi na siya. And ito yung drop ulit kagabi sa US market. Si Dow Jones, nag-drop siya ng negative 0.84%. Si Nasdaq, negative 2.15%, and then si S&P nag-drop siya ng negative 1.57%. Okay? So crude oil, ito na natin kahapon na mga post natin. Konti lang naman yung na-post ko. Kaya lang, yun nga, very alarming ulit yung nakikita natin na trend ng market. Kaya hinahinay lang muna sa pagbili sa market natin. Okay? So yung ating patalastas ulit, yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide is sali lang po kayo dito sa group natin. Ayan. So ngayon, okay. So meron na tayong idea, di ba? So anong Tuesday ng gabi, nag-vlog naman na tayo. So 6.3. So ibababa ulit siya. Ibababa ko ulit dito sa 5.8. Sagad ulit natin dito sa previous support natin. So hopefully hanggang dyan lang. Pero tingnan natin kung ano yung sinasalamin ng US market. So hindi pa naman tayo dahil sa medyo nag-bounce tayo ng malakas kahapon, di ba, 3% yung bounce natin. Hindi tayo pumunta sa oversold condition. Pero mamaya silipin natin yung US. Nasa oversold na karamihan ng kanilang mga stocks. In-expect ko din, baka hindi tayo mag-close
Okay, maswerte na ako mag-close the gap tayo sa 6,000. Pero since medyo bad ulit yung market sentiment, retest ulit tayo dito sa from 5,800 to 6,000, 5,800 to 6,000 na trading range. Ayan, medyo bearish tayo. So kaya sipat-sipat na lang ulit tayo ng mga ng mga galawan ng mga small caps na stocks natin kasi sila lang naman yung gumagalaw during this time. Ayan. Kaya nga may vlog tayo for today din para makita natin yung galaw ng mga blue chips kasi hindi natin sila nare-review eh. Ang nare-review lang natin yung mga small caps na stocks natin. Okay, so silip tayo ng konti sa galawan dito sa US market. So ito yung basa natin kanina. So nag-drop after na first half ng trading nila. Malakas sila nung first half eh. Yung mga binabantayan ko, umabot ng 10%. Pero pagtingin ko ng umaga, paggising natin, so nag-drop sila ng mga more than 10%. Mga more than 10% na drop. Nag-up siya and then kinain din niya. So yung iba, nag-drop din na malakas. Ayan. So tapos, ito yung futures natin ngayon. S&P is negative 0.47. Dow Futures, negative pa rin. Negative 0.66 and negative 0.01. Pero kanina, kung mapapansin nyo, yung pinaka-bottom siguro nito, umabot ulit to ng halos 2% kanina. Kaya, okay, medyo pangit pa rin yung galaw ng market. Ayan. So, tignan mo sa European stocks. So, para lalaruin na naman tayo nito bukas sa market natin. Si FTSE minus 2.9. Yung iba is makita mo 3%. Eh, syempre, merong reflection sa Asian stocks. Tapos dito, Hong Kong nag-bounce siya. Pero malaki yung drop kasi nung nakaraan. And then makikita mo dito, lahat is nag-drop ulit. So another drop sa bandang Taiwan. Yung Indonesia, saan ba yung Indonesia natin? Okay, so medyo nag-ano na rin siya. Nag-hinto na rin. Pero karamihan dito, kanina, medyo malakas yung drop. Taiwan, negative 5.79%. Malaysia, negative 2.98. And then, Hong Kong, siya lang nagberde, no? India, negative 0.51. Yung mga major natin, saan dito, Japan Index. Parang wala dito, Okay. So, hindi ko siya nakita. And then, dito sa bandang crypto natin, kung papasinin mo, parang bumabawi siya. Pero kanina umaga, nag-drop din niya ng malalakas. Nag-drop ulit siya. Tapos nag-bounce ulit and then pumunta ulit dito sa 77K. Pero as compared kapon, so yung percent change natin sa kanya is malaki. Nag-drop na naman siya. So si Ethereum 1.4 na lang. So nag-drop ng 5.18%. 77K pa rin si Bitcoin. Kapon 78K yan eh. Tapos si XRP, ayan. So opportunity na, no? So XRP is 1.8 and then BNB is 558. Ayan. So laglagan din, no? Maswerte na ako magberde yung hawak mo ngayon eh. Pero karamihan is laglagan ulit. So sobrang volatile talaga ng markets natin. Kaya expect ganun din yung galawan for tomorrow's trading po natin. Okay? So careful na lang ulit tayo. So silip tayo ng konti since napag-usapan na natin ng Tuesday yung mga trending stocks. Dito naman tayo sa mga nakita natin na nag-bounce na maganda from last trading day natin. Okay. So holistic approach na lang ha. So yung buong picture, yung titingnan natin sa kanya. So kung titingnan mo, yung galawan ni video is meron siyang range. And then medyo optimistic tayo sa mga banks kasi sila pala yung merong net foreign buy nung last Tuesday's trading natin. So makita mo dito si BDO, nag-up siya ng 6.04%. Wala tayong mga balita na nakuha sa local market for today. So meron siyang net foreign buy na 179.09 million. So meron pa rin siyang net foreign buy. Pero tinitignan ko siya kung mag-deteriorate yung market natin for the coming few days dahil sa tariffs. So baka mag-trade range tayo from medyo malaki yung range, no? Of course, ang pinaka malapit na support is 148. Kung meron tayong pullback. Pero kung titignan mo yung range niya, so actually okay na ako dito, no? Kung sideways lang yung magiging buong picture nitong si Banco de Oro natin. At least, kung meron kang nakukuha ng mga dividends na pakonti-konti, okay na rin yon kahit pa paano kaysa mag-downtrend yung hawak natin. Kasi yung iba mga blue chips,
malakas yung downtrend, di ba? Sina Bloom, sina GGS. So malalakas yung yung downtrend nila. Okay? So ganyan na lang yung projection natin kasi bihira naman tayo mag-review ng blue chips for the coming few weeks. Ayan. Tingnan natin kung ganyan pa rin si video. Pero strong yung banking sector natin kumpara sa kasi pag titignan mo yung finance kumpara sa ibang indices natin, uptrend siya, di ba? So uptrend yung banks natin kasi magaganda yung mga mga income. Pero kung ikukumpara mo sa property stocks, downtrend yung property stocks natin. Kaya okay, at least kahit paano yung mga bank stocks is hopefully mag-stabilize sila at hindi sumama din sa malalakas na drop ng market. Okay? So ganyan yung projection natin kay BDO. Hopefully sideways lang. And then next si BPI. So malakas din kasi kahit pa paano, di ba nag-drop tayo malakas nung Tuesday. And then nag-close naman siya sa 3.14%. And then meron siyang 34.28 million na net foreign buy. So same actually, yung pinakabuong picture niya, uptrend siya. Pero since medyo bad yung market, ang projection na rin natin sa kanya is meron din siyang sideways channel from 120 to 144. Ayan. So possible pwede siyang tumuloy-tuloy kasi nga sabi nga natin maganda yung sentiment ng ating mga banks. So medyo malaki yung range natin kasi hindi ko ang hirap matansya din yung So plus minus 10%. Mahirap matansya yung yung condition ng markets natin. Anyway, so yun nga, madalas ko naman sabihin, banks yung maganda yung galawan and then kasama diyan yung REITs. Kaya lang ang aasahan natin sa kanila during this time is yun lang, mga dividendo, mga dividends. Ayan. Okay? So actually okay din to. So pare sila ni Bangko de Oro. Ito medyo pangit yung galaw ni SCC natin kasi after mag-ex date, so ilan to? 5%, di ba? So binawi din niya. So nag-drop din siya nung Monday and then nung Tuesday hindi siya masyadong nakapag-rebound. So pero normally historically kung titignan mo yung mga drop niya, ilang ilang weeks or ilang months up to 2 months nagko-correct si SEC bago siya makabalik dun sa previous peak naman niya. So meron man siya ng dividendo. Kaya lang, syempre yung outlook natin, kung magko-correct pa rin siya, sabi natin is, meron siya mga few days or few weeks na correction. Possible na uh, mag-retest siya sa mga previous na support levels natin. So, yung buong picture niya parang pa-uptrend din siya. Pero maganda na kung hindi tayo makasurvive tayo or hindi tayo masyadong mag-drop below na 32.75 level. So sa ngayon, yung pinakabuong picture niya is downtrend kasi na-price in yung sumama, nag-lower low, sumama dahil doon sa dividendos natin. So nung Tuesday, nag-drop siya ng negative 0.74 and ngayon is net foreign sell ng kahapon or rather ng isang araw, net foreign sell siya ng negative 28.32 million. Pero yung buong picture niya, actually uptrend yung yung buong picture niya eh. So tignan natin kung magkaroon siya ng support level dito sa 32.75 expected or expecting ako na magre-retest siya diyan sa levels natin na yan. Okay? So yung pinakamalakas sa stocks natin sa ngayon, so si Plus ba? Ganun pa din ba si Plus? Okay, malakas pa rin. Kaya nag-sideways. Ito si Meralco kasi medyo matulis yung mga kandila niya. Oh. Uptrend talaga yung yung direction niya. So bukod sa dividends, regular dividends na binibigay niya, maganda kasi nagkaroon siya ng uptrend na direction. No? Maganda yung ginagalaw ni Meralco natin. So ito lang yata yung isa sa mga big caps na nakasurvive dito sa onslaught ng market natin. Okay? So, possible pa mag-retest dito sa 596 later on. Lalo na mapapansin mo din, okay, so bukod sa price action, meron siya mga pasundot-sundot na net foreign buy. So, nung Tuesday, meron siya net foreign buy na 141.59 million. Tapos, nag-up siya ng 4.17%. Okay? So, ganyan na lang. Ito at least uptrend nyo. Meron tayo isang stocks na uptrend yung tingin natin na pwede niyang galawan.
Ito naman si Ayala Corporation. So nag-gain siya nung Tuesday. Meron siya 1.36% naglaw pero net foreign sale tayo ng 9.3 million. So ang ginagawa naman niya, nagdo-double bottom siya dito sa bandang baba. Ayan. Paano na siya pa-reverse na kasi actually may trading range naman siya from 550 papunta dito sa 726, di ba? So meron siyang big range dito. And ang masasabi na lang natin sa kanya is hopefully hindi siya mag-breakdown dito sa 544. Ayan. So, okay na rin kahit mag-sideways lang siya dito kasi may channel siya dito na maliit. Optimistic na yung view na babalik siya dito sa 726. Not in the short term siguro yan. Most likely, ang pinaka-best scenario natin sa kanya kasi mahina yung market is sideways dito from 544 hanggang 593 peso level. Yan. So, maganda ba yung dividends? Mababa din, no? Okay. So, mukhang mas panalo si MP2 natin this year. Okay. So, yan na lang muna yung range. And then, lastly, si Aboitiz Equity Ventures. So, another power company. Kaso, yung chart natin sa kanya is nandito sa baba. So, meron tayo support sa 32 pesos. Pero nasa bearish side siya ng market. Kasi kung papasinin mo yung RSI level, majority is nandito sa bandang baba naman. Ang magdala sa kanya from the past few days is meron siyang binigay na 4.6% na dividends noong March 20. So nag-bounce siya 6.51%, pero wala pa siyang indication na breakout for a reversal dito sa MA 100. Actually, descending triangle pa rin din yung pinapakita niya. So, nasa bearish side din itong si Aboitiz Equity Ventures. So, 815K net foreign sale siya no Tuesdays trading natin. Okay? So, yun na lang muna. Isang paapyaw lang dito sa galawan ng market natin. So, na-alarm lang tayo kasi nga yung China tariffs, possible na meron na namang epekto sa atin for tomorrow's trading natin, di ba? Kasi tignan mo yung very bad condition dito sa US at saka European stocks natin, di ba? Okay, so nakalimutan ka pala bago tayo mag-close. So yung galawan naman dito sa US market. So ito yung mga indicators natin sa kanya, Nasdaq Composite Index, so di ba, na siya, nagkaroon na ng breakdown sa support. And ito yata yung sinasabi natin, nag-drop na ng 20%. So nasa bear side na rin siya. Parang PSE market na rin siya, no? Kasi more than 20%. So, pero kung papansinin mo kasi, kaya lang siguro nagkaroon tayo ng bounce nung So, syempre, dahil doon sa bad news, kaya nag-red ulit siya, is nasa oversold condition na. So, sa kanila naman, historically, kapag oversold is nagbabounce naman siya. Pero kung bearish yung down yung direction ng market, konting bounce lang and then nagpo-form lang siya ng lower high. So baka time na rin para mag-form siya ng lower high for the coming few days kasi oversold nga siya. So yan si Nasdaq. Si S&P 500 natin, so pares na pares yung itsura, no? So is 19% and oversold na rin siya. Ayan. So very, very prone na pala sa bounce ng mga to for quick trades. Pero ang expect natin sa kanya, magbabounce and then magpo-form ng lower high and lower low later on. Kasi tariffs yan Malaki yung epekto sa businesses natin, di ba? And then lastly, si Dow Jones. Sukatin natin siya. Ayan drop yung futures niya 1.5 na drop. So 16% na rin siya. And oversold na rin siya. So, pipitik-pitik siya pero kagaya ng projection natin sa ibang indices niya, ganito din yan. So, magpo-form lang siya ng mamimake ito ng lower high. Ayan. Kasi very, very uncertain yung yung markets talaga natin. Okay? So, yun lang muna. Hopefully, nagkaroon ka ng insight. Although, very negative yung news natin for today's review. At bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group, guys. Crypto ko to. Magbablog din tayo dyan.
Facebook account, Facebook page. Follow mo na lang po, Bodega Peak. Ayan, yung mga posts natin. And Twitter and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Enjoy pa rin natin yung bakasyon po natin.